I'm CJ Lynn, and y'all watching PBA Drafting TV. Napapansin po namin na 88% ng aming viewers ay di pa nakasubscribe. Kaya kung nagustuhan niyo naman po yung video, bilang tulong lang sa aming channel, ay hinihiling lang po namin na pakipindot ang like, subscribe button at notification bell. Maraming salamat mga ka-Draft Room! Welcome back po mga ka-Draft Room. Maliban sa first overall pick na si Gio Chu ay wala ng ibang quality centers ang sumali masyado sa last draft. Pero dahil naipon yung elite centers ay expect natin na malalim muli ito sa next draft. Ito na nga po at sisimulan na natin. Sa rank 10 na yung 6'6" na si Jello Loristo. Maganda nga naging desisyon na lumipat from Baste to EYAC si Jello dahil siya ang naging main big man ng almost nakapasok sa Final Four na Generals. Pero matutulungan niya na makapasok ang EYAC sa Final Four ng NCAA gamit ang kanyang hustle at athleticism ay may ko-consider na siya sa second round kahit malalim sa talented centers ang next draft class. Sa rank 9 na yung 6'6" na si Paul Turco, ilang NCAA seasons din na naging productive inside operator ng Binil si Turco kahit nabawasan ang playing time niya sa kanyang final year dahil kay Liwag. Pero kung makakahanap siya sa next MPBL season ng contending team na siya ang magiging main big man, ay pwedeng tumaas muli ang kanyang draft stock. Need niya lang din mas maging consistent ang kanyang perimeter shooting para mas maging well-rounded ang kanyang laro. Sa rank 9 na 6'5" na si Miguel Ona, magtutuloy-tuloy ang pagkatalo ng FEU ay pwedeng bumaba pa ang stock ni Miguel. Yet need niya mas dagdagan pa ang kanyang hustle para mapansin ng mga PBA scouts. Kailangan din niya makahanap ng contending MPBL team na magagamit siya bilang productive role player upang magka-chance siya ma-pick ng mataas sa next draft. Sa rank 7 na yung 6'9" na si Tsutomu Tateshi. Isa si Tateshi sa mga big man na pwedeng mangbigla sa next draft. Pero tingin ko dahil sa kanyang experience sa Japan B-League ay mas naging well-rounded na ang game niya. Mas mayu-utilize na niya ang kanyang pagiging stretch big man. Pwede siya maging isa sa maging solid pick sa second round next draft kahit sa malalim na center class. Sa rank 6 ay 6'9" na si Kyle Ong. Alam naman natin kung gaano kataas ang value ng big man na galing sa sistema ni Coach Tab, gaya ni Gio Chu na halos naging backup lang ni Kwame sa UAAP na nakuha first overall. Kahit minimal lang ang playing time ni Gio ngayon sa Ateneo bilang hustle big man, ay posibleng maging first rounder pa din siya sa next draft dahil gaya ng ibang Atenista ay pwedeng sa PBA mas lumabas ang kanyang potensyal. Sa rank 5 ay 6'5" na si Bismarck Lina. After a long wait ay na-unleash din ni Lina ang kanyang potensyal sa college scene. Dahil sa kanyang unang season pa lang sa San Beda ay naipakita na niya agad na isa siya sa best post-up player ng NCAA. Na-expect ko na mas magdo-dominate siya this NCAA season kung mag-i-improve naman ang kanyang outside shooting dahil need niya ito sa PBA at undersized big man siya. At matutulungan niya si Andrada makuha uli ang kampyonato this year ay hindi imposible maging first rounder siya sa next draft. Sa rank 4 ay ang 6'10" na si CJ Lane. Kahit sabihin natin na medyo nag-struggle si CJ sa short stint niya sa MPBL para sa Batangas, ay di natin may kakaila ang value ng mga tall centers sa PBA. Kahit ngayon na nagpaplano na siya maglaro sa isang league sa Iceland, tingin ko ay mas magiging maganda ang kanyang kondisyon. Need lang din mabawasan ang pagiging injury prone bago ang draft upang tumaas muli ang kanyang draft stock. Sa rank 3 ay 6'8" na si Raven Gonzalez. Kahit nag-skip ng final year sa Lasal si Raven ay naging first rounder pa din ito kung sumali sa last draft. Pero ngayon na patuloy niya na ipapakita ang kanyang interior defense at potential ma-develop ang inside game sa MPBL para sa leading championship contender na Abra ay pwedeng maging first rounder pa din siya sa malalim na next draft. Mas tataas pa ang stock niya kung mag-i-improve din ang kanyang outside shooting. Sa rank 2 ay 6'6" na si Cedric Manzano. Si Cedric na masasabi kong best center ngayon sa UAAP. Lalo pa, tumaas ang stock niya sa pagka-MVP sa ilang major preseason leagues. Expected ko na mas magdo-dominate pa siya ngayon season gamit ang kanyang inside and outside game. Isa na sa pinaka-PBA ready na big man in college ngayon si Cedric maliban kay Phillips. Kung matutulungan niya ang Adamson makabalik sa Final Four, ay pwedeng mapick siya sa mid-first round sa posibleng deepest draft class in this decade. At ang best center prospect natin so far para sa next draft ay ang 6'10" na si Quentin Millora Brown. Alam naman natin kung gaano kataas ang naging value ni QMB sa pag-anchor ng ilalim para sa UP
upang magkampiyon sa last UAAP season. Ramdam na ramdam ang kawalan niya this season. Expected na magiging dominant si QMB sa kanyang interior defense at sa poste. Pero lalo pa na-enhance ang kanyang overall game dahil sa paglalaro para sa Macau Bears upang mas maging starter ready sa pagsabak niya sa PBA. Matagal-tagal pa ang next draft. Kaya expect natin na malaki pa ang pwedeng mabago sa list na to. Lalo pa sa pwedeng mga field foreigners at graduating next year na mas mapapalalim ng mga center sa next draft. Hanggang sa susunod na lang mga ka-draft room.